Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Nani nani ni shite wa. Nani nani ni shite wa. Level N3. Yung sunod po natin pang grammar is ni shite wa. Sigsan, maaari na po kayong unmute po. Nag-gets niya na po kung paano po yung flow ng natin, reciting po natin sa grammar. Wala yata po si Sigsan. Yoshi da. Yoroshiku onegaishimasu. So, explain. Ano po yan? Medyo nahihiya lang po. Hindi ako marunong masyadong, hindi perfect ang Tagalog ko. So, tinuturuan din po ako. Nagtuturuan lang po tayo dito po. Ano po kaya, okay lang po yan. Hi, explain ko muna po yung conjugation po, before po tayo pumunta sa example phrases po. Hi, nishite wa. Ginagamit po siya as gaikokujin nishite wa. Ibig mo sabihin, kahit foreigner po, So, magiging kahit po yung Tagalog po ng nishite wa dito sa phrase na ito. Ang conjugation niya po, verb, adjective. Pag nakasulat lang po A, ibig po sabihin po niyan, good as E-adjective po. Kasi dito po sa Japan, meron po tayong E-adjective at na-adjective po. Tapos noun, na naging, formal form po siya na naging noun po. Nishite wa. Hi. Ang paggamit niya po, na adjective, idadrop po ang da, tapos magiging nishite wa. Tapos noun na may da, tatanggalin po yung da, papalitan po natin ng nishite wa. Yun po yung paggamit. At meron din pong tinatawag na sore nishite wa. Yung sore nishite wa, marami rin po tayong matatalakay po about po sa sore nishite wa. Hi. Ang dami niya pong katumbas na Tagalog. So, depende po talaga po sa phrases, magbabago po yung katumbas niyang salita po. So, maaari po siya maging kahit gaano pa, verb. Pero, yung last niya po, yung sunod niya pong phrase, magiging walang epekto sa resulta. Gaano man, noun. Ganon din po sa kahit noun. Yung salita pong nishite wa, ginagamit para ipakita ang pagkabigla o hindi inaasahang sitwasyon. So, punta po tayo sa example phrases para mas maintindihan po natin ng mabuti kung paano po ginagamit ang nishite wa. Babasahin ko po, sigsang. Gaikokujin nishite wa, nihongo ga jouzu da. Yung gaikokujin nishite wa, ang clue niya po is kahit siya ay isang foreigner. Yun po yung translation dyan po. Hai, dozo. Ano pong pagkakaintindi niyo? Nihongo ga, kahit isa siyang foreigner, marunong po siya mag-Japanese language, marunong siya magsalita, so. Pag marunong po, saberimasu. Saberimasu, Nihongo ga dekimasu to ka, marunong. Jouzuってなんだろう? Ato magaling lang, ganun. So, magaling siya mag-Japanese. Japanese, Apa. Hai. Arigatou gozaimasu. So, pag ginawa po siyang Tagalog, nishite wa ay magiging kahit siya ay isang gaikokujin, foreigner po. Nihongo ga magiging sa Japanese language po. Yung go po kasi language po siya. So, pwede rin naman pong kahit wala pong language, pero kasi grammar po tayo, kaya iniisa-isa po natin po. So, ang go dito is language, then Nihon is Japanese. For example po, go po nakasulat dito. Yung go is language, magiging, yung instead na Japanese, magiging English po siya. Pero ngayon, Nihongo, so Japanese language po ang katumbas niya. Then, jouzu. Ang jouzu means magaling. Wala ditong nakasulat na siya, pero understood na yung tinutukoy yung gaikokujin, yung subject po natin na foreigner. So, pag pinagtugma-tugma po yung mga salitang yun, magiging ganito po. Kahit siya ay isang foreigner, magaling siya sa Japanese language. Ano po?
はい、わかりました。Hay, wala po tayong po kasi casual form po siya, hindi po siya polite form. Ano pa? Hay, arigatou gozaimasu. Next po tayo sa sa pangalawang phrase. Basahin ko po, ano po? Hajimete ni shite wa yoku dekimashita. Medyo complicated po to. Kaya kahit ano po, yung pagkakaintindi nyo lang po, ano po, yung hajimete ni shite wa, ang katumbas niya po sa Tagalog is kahit first time nyo. Hay, naging nyo, pwede naman mo. Kaso, polite form po tayo kasi mashita po. Tiny form po, So, naging nyo. Kasi sa Tagalog po, mas may galang pong sabihin na nyo kaysa sa mo. Ano po? Kaya ito po yung katumbas ng hajimete ni shite wa. Hay, onegai shimasu. Sig-san, ano pong pagkakaintindi nyo sa hajimete ni shite wa yoku dekimashita? Kahit first time niya, ano ba? Nyo? Kahit first time niyo, marunong na, ano ba? Kudikimasta. Ano po ang yoku? Palagi. Palagi ba yan? Pwede rin pong yoku. Totoo naman po. Yoku. Oo. Palagi. Pero po sa phrase po na ito, ang yoku, pero naman po, naiintindihan naman po, understandable naman po yung pagkaka-explain niya. Pero ang yoku po dito is maayos, nagawa mo naman ng maayos po dito ang yoku po, So, kung yung katumbas po ng hajimete ni shite wa is kahit first time nyo, yoku, maayos, dekimashita is nagawa. Kaya, dito maintindihan naman po na mo naman ng maayos po. So, pag ginawa po siya pong, isang phrase, magiging kahit first time nyo po, nagawa mo naman ng maayos. Yoku dekimashita. Hay. So, ang katumbas po nito is kahit first time nyo po, nagawa nyo naman ng maayos. Hay. Arigatou gozaimasu. Sunod po tayong phrase po. Ano po? Hay. Basahin ko po. Aratta no? Sore ni shite wa kirei janai ne. Yung katumbas po ng sore ni shite wa is kahit na ganun ay hay, onegai shimasu. Ano pong pagkakaintindi niyo po? Ano ba? Ito muna po, po natin, i-translate, yung pagkakaintindi niyo po. Aratta no? Tapos, paghugas, ganun, paano ba? Arat? Hinugasan, kung hugas po yung, pwede rin po kasi po siyang hugas eh. Kaya, hugas. okay, hugas na lang po yung niya, meaning niya po dito. Kasi hindi niya po in-indicate kung ano po yung hinugasan niya. So, pag sinabi pong aratta no, ano pong meaning niya? Ano ba? Tapos nahugas? Ano? Mahirap po na. Past tense po siya, tapos tinatanong niya. So, hinugasan mo. Hinugasan. Hinugasan. Past tense po kasi. Hinugasan mo, paano ba? Kahit ba hinugasan mo, hindi pa rin siya, hindi pa rin siya, paano ba? Ano pong kirei? Kirei, hindi pa rin siya magandang, paano ba? Hindi maganda po kirei, no? Oh. So, ibig pong sabihin, malinis po ang katumbas po ng kirei dito. Malinis. Sa Tagalog po. So, kahit nahugasan mo na, pero hindi pa rin malinis. So, kapag ginawa po siya ng Tagalog, hay, aratta no? Hinugasan mo? Sore ni shite wa, yung katumbas niya is, kahit na ganoon ay, kirei, malinis, janai ne, hindi pa rin, malinis, ne, katumbas ng ne is no, ganyan. So, pag pinagdugtong-dugtong po, magiging hinugasan mo,
kahit na ganun ay hindi pa rin malinis, no? So, gusto niyang sabihin, madumi pa rin, no? Kung ita-translate po natin siya ng natural way po sa Tagalog, hinugasan mo, kahit na ganun ay madumi pa rin, no? Yan po yung, kumbaga, mas normal po sa atin, sa pananalita po natin. Kaso, grammar po kasi tayo, kaya, kirei janai ne, nakasulat po sa kyokasho, kirei janai ne, ibig po sabihin, hindi pa rin malinis, no? Hay, yan po yung magiging explanation, translation niya po. Arigatou gozaimasu. Dito po dun sa sore ni shite wa, sa grammar po na sore ni shite wa, ang sore ni shite wa ay may halong pagbibiro, pagkabigla, o pagka-sarcastic kapag ginagamit po ito. For example, aratta no? Sore ni shite wa kirei janai ne. Dito po, may halo po siyang sarcastic. Or maaari rin po, nagbibiro lang po siya. Depende po yun sa mukha nung nagde-deliver sa pananalita po, So, pwede pong biro. Ginagamit po nila sa pagbibiro or sarcastic. Yung pagkabigla naman po, halimbawa, gaikokujin na no? Sore ni shite wa nihongo ga jouzu ne. Ibig po sabihin, foreigner ka? Pero ang galing mo mag-Japanese, no? Ganyan. Parang nabibigla siya, na-amaze siya. Pwede rin po siyang gamitin. Ng negative, pwede rin po siyang gamitin as positive po. Ano po? Hi, maraming salamat po. Sigsan sa pag-recite po. Hi, ito lang. Hanggang dito na lang po yung example phrases po natin about po sa nishite wa. Meron po kayong katanungan, guys? Po kayo kung may mga katanungan po kayo kay Ate Inday. Po. Ate Inday, yung nishite mo at nishite wa, isa lang po ba yun? Pag ginamit siya sa sentence po? Nishite mo da yo ne. Sandali po. Asan po ba? Tatoiba po, hajimete ni shite mo yoku dekimashita. Kahit na first time mo, so da ne, onaji kanji ka na, tsukaikata to shite wa. Tama naman po yung grammar po niya. Hajimete ni shite mo. Hindi, pag shite mo po, may kino-compare po kayo. Iba pa pong Nani-nani ni shite mo, iba po kanina po may kino-compare po siya. でもこっちは別に pero dito kasi kinokontra niya po eh. Dito kino-compare niya sa iba. でもね、おかしくはないんだよね、実は。 Ay, pag may mo po pala, hindi po siya nishite mo. Dapat po pala, hajimete de mo. O, そうだね、そっちの方がネイティブに聞こえる。初めてでもよくできました。そっちの方がしっくりくるかな、日本語としては。Okay po. So, hindi pala. Paano po pag nishite mo? Nishite mo, gagamitin po dito po sa phrase na ito. Gawa po kayo ng sarili niyo pong bunpo at Inday. Sa nishite mo po, onegaishimasu po. 初めてにしてもそうでなくてもよくできています。May kino-compare po ako dyan. 初めてにしてもそうじゃなくてもよくできています。Kahit na first time nyo o kahit na hindi, magaling naman ang pagkakagawa mo. Ganyan po. Pag nishite mo po, comparison. May iba po siya. Apo. Pag nishite wa po ay? Compare po ba ang tawag po dun? 初めてにしてもそうでなくても。初めてにしてもそうでなくても。よくできました。はい。
ganyan po paggamit po ng nakutemo. So, magiging po so de nakutemo kasi negative form po ng so. Hajimete ni shite mo, so de nakutemo yoku dekimashita. Ano po yung so de wa nai po yung galing? そうです、そうです。そうではない。そうでなくても。So de wa nai. So de nakutemo. Yoku dekimashita. Okay po. Thank you po, Ate Inday. いえいえ、とんでもないです。勉強になります。全然です。こちらこそ、いつもありがとうございます。はい。ありがとうございます。 Meron pa po guys, iba pong katanungan. May tanong ka kanina, di ba? Kuya Instinct, nag-open mic ka kanina. Kuya Instinct? Eto, May- nasagot na ni Sensei. Okay na po. Okay. Parehas po yung question ni Megumi-san. Yes po, yes po. よかったです。Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.